Okay, good evening everyone. It's been a long time no see according to some, but we are still the same, united in the spirit. Yung mga nanonood po dyan sa ating online na FB Live, magandang gabi sa inyo lahat at umaga hapon samantala ako nandoon lang ng mundo naroon. Wala po ang ating kaibigan, nandito si Kuya Hide, nandito si Ate Ruby. Nasa si Ate Tess. Okay, wala. Okay, let's go. Let's move on. Ang ating pong topic ngayon this month of ano ba to? April. Yes po. Is about self-control. Oh, ang ganda-ganda ng topic natin, ha. Self-control. Diba? Parang masarap kumain ngayon. Hindi mo makontrol yung diet, eh. Minsan na gusto mong magalit. Gusto mong patulan, kaya lang by the grace of God. Gusto mong umiyak. Gusto mong magsalita ng mga bagay-bagay na hindi mo dapat sabihin. You are, sabi nga niya, yung restrained, may restraining power, eh. From the Holy Spirit na iniingatan tayo. Okay, what is self-control? Magbigay muna kayo ng idea kung meron kayo. Self-control. Mula tayo sa extreme right. Yan po, parang po sa akin po, ang self-control po, yun, actually parang self-explanatory po. Self-control, pag-control po sa sarili. I mean, kagaya, bigyan natin po ng halimbawa, kunwari po may nagagalit po sa iyo, gusto mo rin magalit sa kanya, syempre, ano nga po, pero kinokontrol po kayo po, kaya self-control, kakalma na lang po. Parang self-explanatory, di ba? Opo. Oo. Ngayon, dahil importanteng maintindihan to ng mga tao, people need to understand. Kasi somehow, alam natin sa isip natin, pero pagka apply natin yung essence niyan, doon nagkakaroon ng kahirapan. Pagka komplikasyon sa buhay, no? Sabi rito, growth in your Christian life will produce the next two facets you will study. Ito po yung self-control and patience. Dalawang muka. Two facet of study, self-control and patience. Di ba? Na-discuss natin to, na-umpisa natin, introduction ito. Pero hindi natin nabigyan ng matinding detalye. Dalawang bagay yung pag-iaralan natin. Self-control and patience. Magkapatid ba sila? Magpinsan? Magkamag-anak? O they are the same coin with the two different faces. Same siya. Self-control. At tingin mo, Ate Ruby? Self-control. Diba kasi, kung in spiritual, nakalakip yun sa Galatians 5:22. 5:22, diba? So, yun yung part of the character of the Amen. Holy Spirit. So, kagaya ng naalala ko nung binigyan ng example ni Lilian, yung patient, yung pag ginaganon-ganon ka. Oo, tama, no? yung pag yung, ano ba yan? Yung tusok-tusok ka ng bata. Parang nasar-asar po. Oo. Yun yung, ano ba, self-control. Doon yung pagkaganahin yung self-control. Ngayon, paano naman yung patience? Paano naman daw yung patience? Kalimutan natin, tanong natin si Hidi doon. Ay, si Hides. Si Kuya Hides pala yun. Kuya Kazo. Kung may ginawa, kung may ginawa siya. Nag-aaral kasi siya ngayon eh. Mag-aaral ng mabuti yan, ha? Oo. So, may dalawang bagay na dapat tayo paintindihan, di ba? Self-control is inward, no? It is from the inside of a man na kinakailangan niyang i-activate o i-motivate. Patience, somehow, meron kasing outside the problem na situation na pwede mong mag-trigger sa'yo ng pagiging impatience mo at pagiging yung magkakaroon ka ng resentment dahil merong mga nakakainip, nakakainis na pangyayari sa iyong kapaligiran. So, itong dalawang bagay na ito dapat magkasundo, magkasama sa buhay natin. These qualities are not easily acquired. So, hindi daw madaling makuha yan. They don't develop automatically. So, kinakailangan talaga nitong progress, no, improvement.
Kailangan natin ang i-improve, i-develop, i-work out Yes po. yung kanyang level. Kung ang level nito ng pasyensya mo ay nasa 1, gawin mong 3, gawin mong 5, gawin mong 7 hanggang masanay ka doon sa area na yun. So it's so Pastor, paano with yun? self-control. Iba-ibang sitwasyon, Pastor. Mm-hmm. Meron namang mababaw lang, grabe. Nagagalit ka agad. Oo. Di ba? Iba naman, haba ng pila pero nakangiti pa rin. Diba? Iba naman. Sa ano ng tao. Yung iba naman, ang nakahaba ng pila, bigla sisingit, bigla may makakaaway, di ba? Doon na lumalabas Sa karakter kasi. ng tao. Nakikita natin yan, yung mga road rage na yan, yung mga nag-aaway-aaway sa kalye, bigla nila magbabarilan, di ba? Dahil walang pasensya, yan, singitan siya, Disiplina. hindi niya makontrol yung kanyang damdamin, ayon sinuntok, ay nagbarilan sila, di ba? Napatay pa yung isa doon, nabalitaan niyo ba yun? Yes po. Oh, yun. Yan dalawang yan magkaugnay yan eh. Dahil ang bagal nung nagpapatakbo, gusto mong unahan, hindi ka na maunahan dahil nasa harapan mo siya. Nung kinat mo siya, nagalit naman siya. Nung lumabas kayo sa sakya, pero kayo nagsisigawan. Kung nawala rin pasensya ng pareho, nawala rin sa control ng pareho, nauwi sa iaway, at nauwi sa disgrasya. So, mahalaga po itong quality na to at character na to sa bawat tao dahil tayo po ay dumadaan sa maraming mga masalimuot na sitwasyon ng buhay na kung saan na-activate yan eh, natitrigger yung self-control at patience na yan eh. So, kailangan natin talaga ang tulong ng Espiritu Santo Amen. para tayo po ay mapanatili at mapatatag sa ganyang kalalagayan. They grow because of God's work in our life. Ayan. So, malaki pala ang factor ni Lord, no? Yes po. What if God is not around? What if God is not in the person? Paano natin masasabi yun? It is Sa unbeliever. sa unbeliever. Paano natin masasabi yan? Kasi sa unbeliever talaga, wagas eh. Wagas. Walang self-control. Walang faith. Oh, medyo maganda yung ano niya. Maganda yung kanyang komento na yun, no? Wagas, di ba? Ibig sabihin talagang Kasi full out. authentic, genuine Oo, impatience. Talagang pinapakita eh. Authentic no self-control. Kasi nga the Pag Spirit galit, is not walang is not restrained by the Holy Spirit eh. Yun ang problema. Walang Parang sinabi mo sa kanina, the spirit willing but the flesh is weak. Di ba sabi? wala tuloy. Pero grabe pala kakaibahan, Pastor, ng Ang layo, unbeliever di ba? sa believer. Correct, praise the Kasi Lord. alam mo yung word of God, di ba? Amen. So, yung mga believer nga, pag dumating sa mga area ng ganyan, hindi pa nga nakapagpunto. How much more yung mga walang Holy Spirit, no? Di ba? Ayun sa believer na eh. Oo. Kunting ano lang. Kundi lang titrigger na how much more yung people who don't belong to God. Kaya napaka-importante po yung mga nanonood sa amin ngayon that we really need God. Everybody need God. Jesus is our hope. Kung ikaw ay nagkaroon po ng maling decision because na out of control ka ng yung self-control o na naging impatient ka, you make some wrong decision at ngayon ay para bang regretful ka. Pinagsisisihan mo yung decision mo yun. Probably naaway mo, namura mo, nasaktan mo, nasigawan mo, nasagasaan mo, kung ano mong ginawa mo sa tao dahil nawalan ka ng self-control at pasensya. At ngayon ikaw ay nagsasuffer ngayon dyan sa consequences ng action mo. Probably ikaw ay nasa kalaboso ngayon, nakakulong ka ngayon. O ngayon ikaw ay nag-iiyak dahil meron kang nasabi na supposed to be, kinontrol mo sana yun, yung galit mo, nasabi mo tuloy at iniwan ka tuloy ng taong mahal mo, ngayon nag-iiyak ka ngayon dyan. So, hindi po huli ang lahat. Hindi aksidente, nadidinig mo kami rito that God is admonishing you, giving you some kind of chances and insights and hindsight na next time you will make it better. Okay? Yes. Kailangan talaga natin si Lord. You need God, you need Jesus, you need the Holy Spirit. So sabi ni Paul declares in 1 Corinthians 9:25, everyone who competes in the games exercise self-control in all things. Kaya po tayo bilang mga athlete, alam naman natin, very popular mga athletics, no? Sila po ay dumadaan sa matinding exercises na kinakailangan ng self-control. They need to work out, they need to exercise, they need to practice. Paano pagka hindi nila makontrol yung sarili nila, kakain ng marami, tataba. Hindi na sila Magpupuyat, no? Hindi na kaya mag-compete. Yung kanilang stamina naapektuhan.
So, strict po yung kailangan nilang gawing self-control para sa sarili nila. Money. Disiplina. Management, okay? Manage. You have to manage your Discipline, discipline, your time, your diet, your health, and your physique, di ba? Yung physicality. Physically fit ka dapat pagka-athlete ka eh. So, napakalaga pala yung self-control, no? Sa lahat ng bagay daw doon sa mga athlete. Mm. Sa fruit of the Holy Spirit. Amen. They do it to receive the perishable wrath, but we, Christians, imperishable. Ibig sabihin, yung bang mga atleta daw, ginagawa nila yan para meron sila matanggap na reward. In this world, temporal reward. Samantalang tayo mga Christian, we do it for our eternal reward. Yeah. Di ba? So, ang dami nating area na po kontrolin sa buhay. Amen? Just like an athlete, the Christian must exercise self-control in order to win the imperishable crown of life he strive for. Self-control is moderation in all your action. Yun, the word moderation, yung pag-usapan natin. Moderate. Sabi na, didinig natin kasi nung araw, drink moderately. Eat moderately, and then, alam niyo no, ibig sabihin ng moderation, ibig sabihin, Kumain ka pero... kumain ka pero, Tama lang. Kung ano lang Tama lang kailangan kung ano yung po. kailangan sa kanila. Hindi na sobra. yun ang tinatawag na moderation, di ba? Kung iinom ka naman, moderation din. Pero ano ba talaga, yun ba much better, abstinence o moderation? Depende siguro yan po sa sa... bagay po. Depende Abstinent, sa... pag sinabing abstinent, food for abstinent, fasting na yun. Grabe yung control mo. Mag-abstain ka from food, di ba? Oo. So, matinding self-control yun. Kasi doon mapapatunayan, ang sarap kumain. Pero if you wanna really please God, Amen. talagang maranasan yung presensya ng Sacrifice. Panginoon. Oo. Yun yung sinasabing, Abstinent. doon yung ano eh, talagang, lalo na yung mga beginners or yung pagpa-fasting hindi madali. Lalo na, nagtatrabaho ka sa restaurant, tapos ginagawa mo Oo, yun, tsaka ang yung pagkain mabibigat na na harapan trabaho. mo. Yun yung Ilamig mo yung self-control. food. Mga parte na, Lalo kang matataka pagka kailangan mo ng energy, di ba? Lalo kang gusto mong kumain, di ba? Since fasting ka, hindi mo naman kakayanin na mag-abstinence talaga, full fasting, no? So, it depends siguro sa mga area ng buhay natin kung it is total abstinence o moderation. Sa pagkain kasi, dapat hindi naman pwedeng abstinence, hindi naman pwedeng kakain, di ba? Kinain din natin kumain for our energy. Pero yung moderation, siguro yan ang dapat nating Makain ka pero... bigyan pansin na bigyan tiin. especially Eat moderately. Balance. Balance. Sabi ng mga scientists dito sa Japan, karamihan sa mga Japanese, they eat moderately. Pag nakaramdam na raw sila ng 80% na... Sambunichi. Oh. Parang sambunichi sinasabi. So, yung ganun. Yung Hindi tayo mas busog na maganda busog. daw, may tinitiran konting Tama lang. kuwan sa Hindi yung busog na dahil busog yun talaga. yung healthy. Oo. kasi after 30 minutes kakain Tapos, ka uli. konti-konti lang yung kain. Oo. Sa isang araw, mga 5 beses ng konti-konti. Parang, Para hindi Para hindi mabiinat yung bito ka. Dahan-dahan. Pastor, sabi Kaya ba natin yung hindi? Hindi po. Sa isang kainan lang, grabe. Kasi eat moderately, hindi eat lamon. So yung self-control is moderation daw eh. Alam po. ko. Moderation in all your actions. So, ito yung dito po tayo mag-usap, dito tayo magkaroon ng understanding. Self-control in moderation. There are a lot of things in life na dapat moderately talaga natin dinidil, no? So, every area sa buhay natin na kinakailangan nating moderation ay malaking tulong. Pag hindi kasi lahat ng bagay pag nasobrahan talagang nagiging masama. Masama Eh. po. Yung sobrang trabaho, di ba? Overden. Overwork, kaya nga sabi ni hindi mag-yasami. Hindi pwede mo lang yasami. Mas okay na po magpahinga kaysa mamahinga. Oh, yeah. Nadinig niyo po yun, no? Magandang insight to. Mas mabuting magpahinga, maagang magpahinga kaysa maagang magpahinga. Kaya rest in peace yun, di ba? So, this is applicable here, no? Yes po. Self-control is moderation. So, kung aabusuhin mo yung katawan mo, magtatrabaho ka ng 3 trabaho at matutugan 3 oras, that is not self-control. Yes, That po. is self-abuse. Yes po. That is self-suicide yan, eh, no? You are killing yourself little by little. So, ano pa, pagkain, ang expending kaya a part of
Ayan din, Pastor. Ay, kailan ba natin pag-usapan yan yung sobrang yung impulsive buying na Ayun. yung mga kailangan ng mga Hindi na kailangan eh. mga Gucci natin Binibili dyan, pa yung rin. ating Bibili mga pa Chanel rin. dyan. Dapat yung kailangan lang yung need, hindi yung Yes, want. yes. Okay, good. Praise the Lord. Everybody listen here very carefully. Ulitin natin Amy. Yung pong ano pong kailangan lang, yung Kailangan need, lang, need lang. hindi yung wants. Okay, magkaiba po yung need sa wants, ha? Ano ba need natin? Pagkain araw-araw, bahay, at Importante. damit. Oh. Yan tatlong yan, pag meron ka, mabubuhay ka ng mahabang panahon dito sa mundo eh. Bahay, damit, para hindi ka mainitan, malamigan, at yung siyempre pagkain. Pagkain. So, yung iba ano na lang yan eh, peripherals na lang yan, parang ano na lang yan eh. Bonus na Kaya lang. dapat doon mo i-apply yung self-control. Ikaw ba, Kuya Hide, meron ka bang control pagdating sa buying? Ayun naman po, Pastor, kasi medyo kuripot naman tayo. Kaya 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 malakas po ang self-control natin. control ka doon. Control po. Okay. Praise the Lord sa buhay mo, kapatid. So, Ako noon, Pastor, yung di pa ako Kristiyano, grabe. talaga bilang Once. bilang. Ay, talaga ano Once. lang. Yung Zaytako, ano Zaytako ba tawag doon? lahat. Zaytako, oo. Ano nakikita At mo, saka ano, bili ka ng bili. Yokobo ba tawag doon? Kubari. Yokubari. Kubari. Parang gusto mong bilhin lahat. Ano, Hindi mo Oo. naman kailangan yun. Greedy ka sa Yung lahat last ng of the bagay. yung last of the eyes. Pero Kung ano nakita mo gusto mong Christian bilhin. na ako, ayun, na-apply ko Correct, na correct, yung correct, correct. fruit of the Holy Spirit, yung self-control. Now, thank you Lord. Salamat na lang dahil nandito ang Panginoong Hesus na binigyan tayo ng self-control. You can now display self-control because Christ lives in you. So congratulations, Christian men and women. Your body, you are the temple of the Holy Spirit who tells you and dictates and compels you to take control or then be in control. So, sabi nga rito, the world is looking at us. Titingnan daw tayo ng mundo. Family and friends may already misunderstand what God is doing in our life. Our growth in self-control will show them that God is working in us and working in you. May So, pagbaba. so marami kasing Christians na because in this area they fail, kaya yung ibang mga unbelievers na kaibigan at family members nila, hindi pa convinced no, na maniwala na rin sa Diyos na sinasamba nila because doon sila kulang eh. Ang daling magalit ni ate, ang daling magalit ng mami, ang daling magalit ni daddy. Walang self-control. May dala-dala mang Bible. Nagtuturo na yan. Nagtuturo naman. Tapos Ayun, ay biglang sarap laging mainit ang ulo, di ba? Laging, Somehow, if ever, siguro, guilty tayo dyan because of our itinatawag nating immaturity, di ba? Lalo pagka may mga baby Christian, di mo kagad automatically, overnight, super self-control na kagad sila, di ba? Dumadaan pa sila sa process ng development. misunderstand. So, kaya, let's give them a benefit of the doubt, you know? Oh. Hayaan mo natin yan lumago, hayaan natin silang ma-develop hanggang maasahan natin. Kaya ipapasok natin yung patience. Oh, patience. Ayun, tayo namang mga matured Christian, magkaroon tayo ng pasensyoso sa kanila. Self-control and patience. Oh, sabi nga ni Rick Warren, do not deal or treat the unbeliever as believer until they become one. No? Kasi iba pa rin ang kilos ng mga yun, di ba? Dahil wala pa nga silang Holy Tayo nga. Spirit eh. Alam natin yung So word of pagka God. naging Christian na yan, doon na natin sila tratuhin bilang mga kapwa mananampalataya. Pero with love and gentleness, di ba? And self-control, siyempre. Okay, it's topic-usapan natin to. Character and self-control from the Word of God. Basahin nga natin itong, na-discuss na natin Romans 12, bro. Napasok na po, Pastor, ng konti po. Okay. Basahin lang muna natin. Romans chapter 12. Ang ating scribe. Ang ganda ng Bible ni Ate Ruby. Ay, wala ko naman ito. Ito po, Ayun Pastor. pala, ayun Yan pala. po, ayan po. Ako na po ba magbabasa po? Sige po. Ay. Basahin ko po, So, anong 1 version to po 2? so? ESV po, okay po. Romans chapter 12 verse 1 and 2. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, Mhm. holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Thank you, Lord. Verse 2, do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind, Grabe. that by testing you may discern what is the will of God, what is good, acceptable, and perfect. Amen. Ayan, praise the Lord. So, ito ang tanong, no? What part of you must you give to God besides your heart according to that verse? Ano bang part ng buhay natin? Yan po.
Offer daw, may ino-offer di ba? Living To present sacrifice your daw. bodies po. Okay, our bodies, no? Yes po. As a living sacrifice, holy and acceptable to God. Yung bang isa pa, ano pang Yung ino-offer heart. natin? Yung ating faithful. Ayan. Ating faith. Tama? Yes po. To offer your body, no? Sabi rito, in view of God's mercy. So, dahil sa habag ng Diyos, no? Sa area ng habag, hindi sa area ng grace, di ba? Supposed to be talagang we are subject of punishment, no? Lahat tayo nagkasala at naging hindi nakaabot sa standard ng kabanalan ng Diyos. Because of His mercy, ibinigay sa atin yung ating biyaya na hindi dapat natin matanggap. Kaya ngayon naman daw, sabi rito, in response to the great mercy of God, we now offering our bodies to Him as a living sacrifice, di ba? So, maraming sakripisyo, ibig sabihin pala to, Ate Emmy, no? No, yung pagpunta nyo rito, sakripisyo rin yan. Supposedly, meron kayong mga gagawin. Ako. Oo. Iiyakan na sila doon sa Ngayon po, Pero, it is a sacrifice on part ni Ate Emmy. At sa mga maraming oras pong ito, Jesus. pinaglalamayan po yung kanyang Praise God, thank you, Lord. mami, mother, Nanay ko po. doon po sa probinsya nila sa sa Kalibo po. Kalibo, Yung Kuswang, Aklan. So, it is a sacrifice for her to come here to tell the world that even though hindi niya makontrol yung kandamdam-dam, kinontrol niya para makarating dito. Malakas po ang self-control po ni Sis Amy po. Supposedly, umiiyak siya ngayon, pero Umiyak yung puso because ko, the pero Holy Spirit nandyan lives yung inside of her. Nakokontrol po natin. Kasi sakripisyo rin pagpunta mo to rito, di ba? Supposedly, naandun ka, nakikipag-deal ka sa akin na through online, di ba? Hirap po niyan. Oo, kaya praise the Lord sa buhay mo, no? Praise God. O, Ate Ruby naman, ano naman, sacrifice ang nakita mong dapat mong i-alay kay Lord na magre-reflect doon yung self-control mo. Marami kasi, pag sinabing living sacrifice, maraming parte yan. Amen. Like, yung serving God, yung working inside dito sa kingdom ni Lord, sa Church. temple of God, sa church. Mm. Kung ano yung hindi lang offering, kundi kung ano yung Yung talent talent mo, yung time mo. Amen. Even halimbawa, busy ka, pagod ka na, pero Binibigay ko yung hindi yung para sa sarili mo, hindi para kay pastor dahil may ministering ganito, is Ayun. para kay Lord. Amen. 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 Kasi Thank you, Lord. sometimes makakaranas tayo ng burden na may ilalagay yung posisyon sa atin na ayaw natin, pero at the end of the day, yung sinasabing self-control tsaka patient, I'm not doing this because sinabi niya, I'm not doing this because I'm doing this for the Lord. Amen. Praise the Yun Lord. yung sinasabi It's a niya, part of sacrifice yan, di ba? Yung greater love ng Panginoon ni Lord sa'yo. Kaya nakakatuwa yung ibang mga churches, kahit bahana, nandun pa rin sila, sumasamba sila. No? Yung mga ganun, tapos laki-lakas ng bagyo, nandun sila, mananambahan pa rin sila. That's living sacrifice. Kasi control mo rin yung sarili mo na, Lord, I cannot afford not to worship you, di ba? To offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. So the word holy means you retain, you keep on doing holy living. Kasama talaga self-control dyan, di ba? Yes po. And pleasing to God. Kaya ito pong verse 1 ay talagang ipinapakita dito na napakahalaga ng self-control sa buhay ng isang Kristiyanong nagbibigay ng kanyang buhay, katawan sa paglilingkod sa Diyos. Una, may sakripisyo, may holiness, at dapat pleasing to God. And without self-control, yan tatlong yan ay baka masagasaan natin. Di ba? Sabi nila, kamusta ka na? Hindi ako nakapag-control, pastor. Hindi ako nakatulog. Hindi niya raw mabitawan yung kanyang series na sinusundan sa sa Korean drama. Netflix po. tinapos siya sa Netflix hanggang alauna. Pero kinabukasan mayroon tayong gawain Self-control na naman yan. Hindi na control. Pwede mo naman balikan yan, di ba? Hindi talaga excited talaga tapusin yung telenovela O kita mo, di ba? Yung inyong sakripisyo, yung kabanalan, yung pagiging pleasing to God, apektado. So, that's in that sense, merong isang magagawa sa simbahan. Nagkasakit siya ng maaga dahil
Hindi niya makontrol yung chocolate niya. Mahilig siya sa chocolate talaga. Hindi ko yun, ako yun. Hindi mo po Hindi rin sa church na to, hindi rin tama. Mababait ang tao dito sa GFCF eh. Mahilig siya sa chocolate talaga. Oh. Nagkaroon siya Ako na kay Pastor Dep- Chocorate sa diabetes, type 2 diabetes ba yun? Oh. Siyempre dahil mahina, pag may diabetes ka pala, mahina palang organs ng tao, di ba? Oh. Noong panahon na yun, may kasagsagan ng COVID, tinamaan siya. Pero Bumaba siyempre, yung sa batang system. edad mo, kakayanin mo yung COVID eh. Kung bata ka, siya bata pa siya eh. Dahil because of the complication, dahil sa kanyang diabetes, bumigay. Bumaba yung immune system niya. Oo. So, kailangan natin kontrolin talaga yun natin sa pagkain. Masarap talaga kumain ng chocolate, sa totoo lang eh. Tulad ito, chocolate ang iniinom ko ngayon. First no? timer ako dito sa Japan, yung pinakauna ko talagang kinain yung chocolate. Chocolate. Nasa ilalim ng unan. Masarap po kasi mga chocolate dito. Naunan po. Ibig na gising ako kain. Ano, tsaka Ah. Pastor, di ba, papasok tayo sa verse 2, di ba? Mm. Oh. Kasi Yan, ang ganda na yan. self-control, pag nirenew mo talaga yung mindset mo, Amen. change channel mo yan, kasi the Naiiba. more na ayaw mong gawin, the more na dapat mong gawin, kasi doon mo nare-renew yung ano, kasi do not conform, di ba? Do not conform to the Pattern of this but world. be transformed by the renewing yung Ano ba yung mind. mga pattern na yan? Kaya yung sinasabi din ni Mami, yung tuloy niya, change channel. Pag meron na something na meron na Naglalaro sa mind utak mo. Naglalaro na, i-change mo na agad yan. Change channel. Lalo Kailangan kahit na talaga. yung pagpunta ng church, Amen. pagpunta ng mga activities natin, minsan, Pinag-usapan talaga, na namin kanina yun eh. may bulong sa'yo na, magpahinga ka na, pagod ka na. Huwag na pumunta dyan. Pero pag Pero wala kasi i-desire yung mo, conviction, no? i-desire. Yun. Sometimes pumapalpak tayo, but hindi naman si Lord. Kasi it's still the Lord working in us, eh, di ba? Na nagbibigay sa Kasi atin doon mo ng pinapakita motivation. yung God's mercy. Amen. Yung ano, Yung ino-offer mo eh. Ino-offer mo, ano Yung response mo kay God. eh. To really reciprocate yung kanyang kabutihan sa'yo, yung biyaya, hibag niya binigay sa'yo. So, that's good, no? Isa pa, ano pa ba yung tanong na sinasagot natin? What part of you must be give to God besides your heart, no? Ito pa, ibibigay din natin yung true and proper worship. True and proper worship. Pleasing to God. How can we give that true and proper worship to God? Paano natin maibibigay? Ang pagsamba ba kay Lord ay yung mga leftover na oras na ibibigay sa Kanya. Oh. Dapat. Seek first. Sometimes nangyayari, Oo, oo. dahil nakikita Ay, yan, pero... Meron ba sir, Diba? ay may oras kasi ako ngayon kaya pwede ako Ah. mag-attend. Kasi ay wala akong Diba? pasok. Ayun ang ano yun. Saka ano, Kaya- Masakit dun eh, no? Putik akong So. sasali sa doon sa mga yun ba yun, ang matiro na chika. Tapos yung pastor, ito pa, si Denny, galing ako sa work, padaan naman sa church, dadaan na rin ako. Pero kung wala siyang pasok, di siya pupunta. So, yun. Isa sa Ayan, problema po yun, no? So, true and proper worship, it requires Nandun self-control and patience nandun na din eh. yung sakripisyo, pastor. Oo. Kahit So, busy ka, Amen. pero bigyan mo talaga ng time para Okay. kay God. yan. Doon sa verse 2, tingnan natin sa verse 2. Do not conform to the pattern of this world. Yeah, conforming with this world's pattern, naku, kailangan malaking self-control to. Ano yung mga, daming Diba? ano ba yung mga pattern? Ang dami ng offer ng ano. Oo, Yes, kasi of po, course, lalo mundo. pag yung Christmas, yung tinatawag natin the spirit of merchandising, commercialism, spirit of commercialism, ang lakas nun. Pagpunta mo sa department store, ang tendency ng spirit mo, makibili rin. Pero, di ba, hindi Makawa. may spirit yun eh. Tingin ka lang eh, talagang. Kasi iba yung nagdadakmaan sila, di ba? Nakakawa. Spirit yun eh. Yung spirit of commercialism, kaya nako-conform ka sa pattern nila eh. Eh, siyempre, ikaw, Sunod ka rin. Hindi mo na namamalayan. pang tights ko pala to, pang offering. Sabi sa'yo, 50%, tapos buy one, take one. Mura na yan, naku, Buy hanggang one, lang po take to. 10. Kaya po pala, Pastor, kung mapapansin po natin sa Amerika, yung Black Friday sales. Ayun. Di ba yung iba po doon nakikipag-away pa po para talaga yan makabili eh. po ng ano lang, ng gamit Talagang po. strategy ng kalaban niya para ma-deceive ang maraming tao eh. Opo. Imbis na paglaanan niyo sa tamang paglaan ng buhay nila, pupunta rin sa mga impulsive buying na unnecessary things, di ba? Kaya conforming the pattern of this world. Ano ba yung mga pattern of this world, di ba, di ba? Ano ba yung mga pattern? Merong isang Christian, sabi niya, Pastor, yung mga classmate ko nagpapatato.
Kung gusto mo mag-conform doon sa pattern, di ba? Ano ba biblical principle dyan ng, basahin mo doon sa Book of Leviticus, kung ano sinasabi ng Bible doon, kung ano yung mga... So, yung mga ganun, kasi pattern of this world yan eh. May peer pressure eh. Ibig sabihin peer pressure, yung inyong mga kasama na prepare sa ang gagawin nila. Since Christian siya, di ba? Kailangan self-control doon. Hindi, siya na kayo. Yung kasiyahan na over. Ayan, isa pa yan. Na pumunta ka sa Mga bar, nightclub, mga discos, di ba? Naranasan ko rin ito. So, pattern of Wala this kang world control yan. doon. Mga trending ngayon. Mga trending. Mga TikTok. O mga games, or ang dami di ba sa social Yes po. media? Sa harapan po mukha siyang maganda pero meron po siyang maling ano to. Correct. Most It- of yung pattern ng word is hindi Hinahatak kong tao. yung puro I. So. Yung puro yung about yourself. About Di ba? Self-centeredness. Self-centeredness. Okay. Yan, ang mga So, the world is swaying us away from the yes. pattern of God's standard of living. Kaya gusto niya, dalhin tayo dun sa pattern nila. So, kailangan ng malakas na self-control niyan. Otherwise, ikaw yung mahahatak nila. Ano? Kaya sabi ng isang Christian, yung mga friends ko, mga magiinuman, can I join them? Sabi ni Pastor, if you cannot beat them, you cannot join them either, sabi niya. Dahil why? Kasi masasama ka pag-inuman sa kanila. Hindi, malakas yung self-control ko, hindi ako inom. Hindi naman malaya na nahahatak na malaki. So, yung mga pattern of this world yan, no? Pero sabi ni Ate Ruby kanina, but be transformed Yun. by the renewing of your mind. So, yung ating isip din pala, ay kailangan i-offer natin kay Lord as a part of our self-control, Kasi kung no? sarili lang natin, pastor, flesh natin. Okay. Hindi natin kaya. So, renewing, transform. But By renewing, ang transformation ay dapat, meron dapat mangyari, no? Yes po. Sa atin manggagaling yung renewing, tayo mismo mag-iisip nun. Anong dapat natin gawin, Didi pastor? program. Katulad sinabi ni Ate Ruby, kung nasa channel 2 ka, lipat ka ng channel 7. Kung nasa wrong channel ka, punta ka sa right channel. kailangan, kung baga sa computer, lagi mo siyang i-shutdown, tapos I-reset. i-restart! I-restart. I-restart! Baka mabura yung mga detail yung program nun, di ba? Yun. So, ito po sabi rito, renewing your mind. So, the battle is in the mind pala. Oh, Yes po. The battle is in the mind. So, the mind of the man and woman is now being lured by the devil, no? Kailangan ma-distinguish mo. To do this and not to do that, but the Lord's wisdom is upon us, each one of us, na kailangan ng discernment. Kailangan ng ma-distinction natin between right and wrong. Sensitive. Ano So, dapat natin gawin para mag-transform ang at pag-iisip, ma-renew ang ating pag-iisip? Okay. The whole armor of God. helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, Yes. ano pa yung isa? The sword, sword. which is the word of God. Belt of truth. The belt of truth The and the and the shoes faith, of which is the word of righteous. God. Oh, yan. The preparedness po to preach the gospel. Full of armor. Amen. So mga Christian, ready lang tayo And dyan. yung last pinaka-important, pray. Prayer. Yan. Best And pray in the weapon. spirit. Pray in the spirit in every Situation. situation. Kaya yun po ang magiging ano natin, no? Magiging weapon natin to really fortify. Pag sinabi fortified, palalakasin, patitibayin. Fortification para bang muog na pinapalakas yung kanilang fortification kahit anong bala, hindi siya natatablan dahil solid ang kanyang fortification. So with Christians, we need to fortify our mind by meditating, Reading Bible. contemplating, Prayer. applying the Word of God, di ba? How could a young man make his hands pure? By renewing his mind by the Word of God. Ayan. Amen. Praise the Lord. Okay, next question. Nasagot ba natin? What are you not to copy? What are you not to copy? Ano daw yung hindi dapat nating kopyahin? Usong-usong. The pattern of this world. The pattern of this world po. Kasi merong ngayon ng Xerox copier, napakadaling magkopya lang, di ba? Nung araw wala pa niyan dahil magjo-jot down ka pa. Eh ngayon, ngayon nasa tablet mo lang, pabato mo lang doon, mag-print na siya sarili niya.
Now, the world is the devil and the world and the flesh, yan ang kalaban ng Kristiyano, ay madaling magbigay ng ng replika tinatawag nating yung facsimile, yung pattern na madali nating makopya kagad yung standard ng mundo. Sa utak pa lang natin na distinguish natin kagad yung pattern ng mundo. Kaya what shall we do? Ano sabi doon? Ano daw tayo natin kopyahin? What are not to copy? Naku, ang dami natin hindi ko kopyahin dito. Ano ba yung mga hindi natin dapat kopyahin dyan? Siyempre, yung worldliness. Yung worldliness. And then, conforming to its pattern. So, magbigay kayo ng mga cross-references sa worldliness. Sabi doon sa 1 Corinthians 1:20, where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? Ayan, meron po tinatawag na wisdom of the world. So, yung mga tinatawag nating false philosophy and false religion and teachings na yung iba masyadong nalulord na-entice to believe in those kinds of teachings na mali. Kaya kagabi nagkaroon tayo ng diskusyon, di ba? Doon sa ating mentoring na meron daw isang kaibigan si Sister Rose na nahikayat ng isang sekta na hindi pala talagang tamang turo. At ngayon, nung nakapasok mo siya, tanggalin ang mga manicure, tanggalin ang mga Alahas daw po. Tanggalin ang mga alahas, tanggalin ang buhok pahabain, ang buhok. So, in the forms of legalism, mali naman, di ba? Hindi naman ganun ang Diyos natin na lahat pagbabawala sa atin na wala nang enjoyment. Pero extreme naman yung nangyari doon, no? Mali din yun, di ba? Minsan, dahil hindi natin alam i-distinguish yung tama sa mali, natetempt yung mga ibang tao mapunta sa ganung kaaralan o katuruan. So, that is the philosophy of the world. Kasi ang mundo kasi madaya no? The world is very deceitful Katulad yung prodigal son, di ba? Ano prodigal son? Tayo mo na yung mana ko. Saan pupunta? Wala, may alam, lalayas na ako rito. So, nagpunta sa malayong lugar. Anong ginawa doon sa kanyang kayamanan? And spend all his resources in wild living. Siyempre sa mundo yun the world offer him wild kind of living, and then he spent and wasted all his resources. Naghirap. Ano kaya, mayroon kaya self-control niya nung ginagastos niya? Hindi niya ginagawa. Wala po siya self-control no? Nung ginagastos niya yung mga resources ng Kalimutan na niya tatay yung niya. self-control. Kasi dami niyang pera. Kumopya siya sumunod siya rin sa pattern ng mga siguro sino nga napuntahan yung lugar, di ba? Usong inuman dito, magkano ba yan? May pera ako, bili rin siya. Usong dito, bili rin niya di ba? Na-conform siya dun sa mundo na pinuntahan niya Lumabas siya dun sa tinatawag nating pangangalaga ng kanyang magulang. In other words, umalis siya dun sa pangangalaga ng nagmamahal sa kanya, napunta sa kamunduhan. Kasi the world will give you wild kind lifestyle. Dinasira siya, di ba? Ano pa, maraming mga Bible character na kumopya Kinopya nila yung standard ng mundo Kaya, yun ang hindi natin dapat kopyahin, di ba? Yung mga palatuntunan, programa, pamamaraan, mga ginagawa sa mundo. Alam naman natin, we can easily distinguish yung difference between right and wrong, and worldliness and godliness. Yun ang ating hindi dapat kopyahin. Ito sa number 3, suggest some areas where there will require self-control. Ayan, mag-suggest daw tayo. Magbigay kayo ng anong area ng buhay natin na kinakailangan ng matinding self-control po. Yes po. Unahin ko na po, physical po, ang ating physical po. So, hindi dapat tayo sobra kumain. Dapat rin po, ang katawan po natin po ay gumagalaw, hindi po nakaupo at saka nakahiga parati. Yung sobrang pahinga. Yes po. Sobrang trabaho, sobrang pahinga, delikado rin. Yes po, parehas pong moderate talaga no? Moderate. Yes po. Tama. Yun po. Okay, sa physicality. Po, opo. Ano ba? Ating attitude. Attitude, pwede rin. Tama po, opo. Character. Personality ng tao talaga yun, di ba? Yes po. So kasi yung character, lumalabas yan Kung ano yung laman ng puso, yun ang lumalabas.
Di ba? Mouth speak, di ba? Yun ang action. Meron pa dapat required ang self-control. Sa area ng Dati pala, mura ka. Ayan. Labas na yung mga PUTE. Ayan, yan yung mga Nandun na yung Holy Spirit sa'yo. meron na dyan yung Holy Zipper na Spirit. yung bibig. Okay. Yan. Record talaga ng self-control yan Oo. pagdating dyan. Meron nga kasing kabatiran dito, pag nadulas, iba yung lumalabas sa Ay, iba bibig. po lumalabas po eh. Iba na, pag nadulas siya, ay, naku, Oo. hindi pa talaga. Nadadala ng damdamin po. Parang nakasanayan na kasi. Kasanayan niya, pero sila kailangan ng self-control doon. Yes, po. O yung mga nadudulas Kaya dyan, dapat baka bigla kayo nadulas, bigla kayo na ano. Mag-renew na yung mind niyo. Mga kutsi-kutsi na lumalabas na sa bibig, di ba? Kasi ba yan? Ano yun? So yun, kailangan ng self-control. How about in the area of finances? Kailangan ba ng self-control dyan? Yan din po, Yun, kailangan yan din din po yun. yan. Kundi po, maghihirap ka po Hirap kung ka. gastadora ka. Hindi, may mga tao Talaga talaga po. ano yung bang they want to loan money and then they spend it to somewhere and then maglo-loan uli. Kaya hindi na natapos yung buhay nila Ikot na lang. paikot-ikot na lang na yung yan, ikautang ako sa'yo, umutang ko sa'yo, tapos babayad ko ron. Babayin mo na yung inutang mo. May utang ko Wala na din, sa kanya. wala katapusan. Oo. So, it's part of ano yan eh. Dapat may control doon. Control doon. Yes po, po. Oh, di ba yung pwede mo namang bumili ng pagkain yung sapat lang sa kakainin po. mo, di ba? Hintay So, ka ng kukontrolin mo mga yung finance 50%. mo. 50% off. 50% off. So, maraming area tayo ng Ilocano kasi sinasabi diyang some area where this will require self-control. So, napakaraming area sa buhay natin na control, di ba? Yes po. Praise be to Ang God. ating pag-iisip dito, sir. Amen. Yes po, opo. How about our mindset? Yung kanggayso din sinasabi. May mga kanggayso di ba tao? Oo, meron ka po. kasi over. Na yung overthinkers Pag-iisip. na nagiging anxious na, nagiging depressed na, Worry nagiging na, nagiging yung nagpapanik na, yung bang isip lang ng isip, wala naman siyang iniisip na Tinatakot din sa sarili. yeah, that's right. Wala namang kinakatakutan. Hindi, mahirap talaga nating i-deal yung ganyan pag sa psychological problem ng tao. Oo. Kasi meron akong kailangan sila nakaraan ng Monday ba yun? Tuesday, na nagkakaroon siya ng parang depression, loneliness, saka Kanggay Sugi, sabi ko, sabi niya naman sa sarili niya, Kanggay Sugi nga daw siya talaga. Sabi ko, you need to control your mind because the mind will propel you to go. Ano mo eh, kaaway mo sarili mo. Ayun na magbibigay sa'yo ng ng depression kung paano ka mag-isip di ba? So kaya sabi sa Bible na merong sinasabi sa Bible sa Philippians 4 na yung anong kaisipan ng dapat mong isipin ay doon daw yung sa verse 8. Mangyayari sa'yo. Finally, brother and sister, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think. Yun, sabi niya, salitang think, salitang think, nakita niyo? Ha? Saka ano. Nakita natin yung salitang think doon, di ba? Kasi yun ang salitang think ang magbibigay sa atin ng ang driving force, kung saan natin dadalhin yung buhay natin at katawan natin. Sabi na, think about such things. Yun ang malaking pagkakaiba ng walang Kristo sa puso at merong Christ sa puso. Kasi hindi naman tayo bibigyan ng Lord ng ganitong mga commands na hindi naman natin magagawa. Di ba? Kakayanin natin yan. Amen. So, we need to think true, noble, right, pure, lovely, admirable. If anything is excellent and praiseworthy. Parang wala negative dyan, di ba? Yes po, wala po negative. Kasi pero pag nakontrol ka ng mga bagay na untrue, innoble, unrighteous, impure, unlovely, desirable, unadmirable, inexcellent or not excellent, wala na, negative na yun, di ba? You are now being controlled by different spirit. Yun, danger. Sabi sa verse na, you have to every thought of captive. Sa 1 Corinthians 10, di ba? 10:13 na sabi ron meron mga spirit, meron talagang mga knowledge na hindi natin kayang makontrol pero dapat labanan natin, di ba? 10:4, di ba? 10:4 ka na. Hindi, 2 Corinthians pala. Pakikot mo nga, Ate Ruby. Na memory verse mo yan. Maikli lang yun. You have to, yung every Ito sabi rito, for ayan. we demolish arguments and every pretensions
or knowledge that set itself up Ayan. against the knowledge of God, and we take captive every every thought to make it obedience to Christ. 1 Corinthians 10:5. 2 Corinthians 10:5. 2 Corinthians 10:5. Yan, tandaan mo natin. Kasi yan ang magkukontrol sa atin eh. Kasi if you take captive yung mga kaisipan na lumalaban dun sa standard ng karunungan ng Diyos, mananalo tayo. Kasi kung ano yung pabigyan natin ng pagkakataon makontrol yung isip natin, yun ang magtatagumpay eh. That's why inside of us there are two kinds of dog, the black and the white. Kung sino yung pinapakain mo, yun lang yung magiging mas malakas, di ba? Dayutin mo isa, din hihina siya. That's the way we control ourselves. Amen? Amen. Amen. Okay, anong next question natin? I hope natatapos natin. Ito po. Ayan. Ibang Bible verse na po tayo, First Pastor. Corinthians. 1 Corinthians 6:16. Tingnan natin yan. 1 Corinthians 6:16. O baka merong gustong mga participant dyan sa audience natin na nanonood. Ayan, sabi po ni Sister Mabel po, tamang hinala rin, marami. Yung mga Ay, pwede, tamang oo. hinala po. Opo. Tamang hinala. Ano Kailangan yan po eh? ng self-control dyan. Hindi, sa kalooban niya yung may problema eh. Kaya ganun siya, di ba? Oo, sa pag-iisip yun, sa pag-iisip eh. 6 po no, 1 Corinthians 6. 1 Corinthians 6:18. Yes po. Flee from sexual immorality. All sins are persons commit outside the body, but whosoever sins sexually sins against their own body. Do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You are bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Ayan. So we are to glorify or honor God. Where? In our body. Yes po. So we offer our body God. as a living sacrifice nga, sabi ng Bible, di ba? To avoid all immoralities. Dahil dito po ay kailangan natin ng matinding self-control in Jesus' name, di ba? Igalang ang Igalang. ating katawan. And then what, in fact, has your body become? Become the temple of The Holy the Spirit. Holy Spirit. Yan ang advantage natin sa Christians. Thanks be to the Lord Jesus Christ. Sabi nga ni Paul, what a wretched man I am. The things I want to do, I cannot do. The things I do not do, I do. Amen. What a wretched man I am. Who saves me from this this great predicament? But thanks be to God who give us the victory through Jesus Christ our Lord. Amen. Kaya ang struggle ng mga Kristiyano, since time immemorial, nandyan na yan, hindi natin pwedeng alisin yun, di ba? Andun talaga yung time immemorial, nasa katawan natin yun eh. Until the day we will transport it to heaven, and then we will no longer be in this corrupt bodies, magkakaroon tayo ng tinatawag na glorified bodies. But until now, ang labanan nandito, kaya kailangan natin ng control. Di ba? Self-control is the issue of the day. Amen. Fleeing from what? Fleeing from all kinds of self-distractions, immorality, and sexual sins, ano pa, against the body of any Christians. O, lahat po tayo dyan, no? Kailangan na maging self-control sa area na yan. Very important to. Na kailangan natin talagang bigyan ng diin sa buhay ng bawat isa. So what more? Self-control for Christian means fleeing from what? All kinds of immorality in Jesus' name. Okay, matatapos din siya natin. And then number 7, what are you to pursue? What are you to? Timothy chapter 2 verse 22 po. 2 verse 22 po. What are to pursue? Ano po pursue natin? Yan po, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, Amen. faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Ayan, amen. So, alam niyo naman yung mga desire of the youth. Ano po? Kasi sabi nila, Pastor, wala ako niyan. Anong meron ka? Youth of desire. Youth of desire. Iba yun, youth of desire. Bata pa lang yung desire niya, kaya wala pa siyang desire of the youth. So, meron kasi mga kabataan, di ba? Yung mga kabataan. Kaya nga, yung napakaganda ng ating discussion ng ating men's fellowship, di ba? So, meron tayong pag-usapan ng mga ganyan mga pabagay-bagay. Ano ipupurso nila? Righteousness, Faith, faith, love, and love,
and peace, Mm. along with those who call the Lord on the Lord out Those of the called pure the heart. Lord from pure heart. So, anong kinalaman nitong righteousness, faith, love, peace sa ating self-control? No? Is there, meron bang malaking ano yan? Malaking bang impact Impact? yan sa pagiging self-control ng isang Kristiyano? Pag siya ay nagpupurso nito ng righteousness, Malaking faith, impact ba, so? Yes po. love, peace, grabe, pag overwhelmed na yan, di ba? Opo. Ewan ko na lang po talaga kung ano. Pero malaking tulong po yun. Malaking po tulong eh, di ba? Kasi po, once we pursue righteousness po, hindi na po natin magagawa ang patterns Mga ng bagay. mundo po. Amen. Yun po eh. Once we activate our faith, Yes po. nadi-deactivate ang mga worldliness. Matuwid Yes ka na. po. Once we Kapag intensify mahal ka. love, napipigil. Love. Kasi love ko itong tao to, hindi ka nasasaktan. Ba? Ah. Okay. Once we Inis ka. pursue peace, gusto mo makipag-gera, peace nga pala, peace nga pala, peace na lang. Peace be with you. So, napakalaking halaga no, pag may pursuing of righteousness, faith, love, and peace sa ating paghumog at pag-develop ng self-control sa ating buhay. Napakalaki pala yan. Along with those who call, ayan, ang sabi, along with those who call on the Lord out of the pure heart. Kasi ang pagtawag sa Panginoon, kinakailangan yan, nakakibat yung... Walang plastic. Oo, walang hindi impure. Genuine. Genuine, no? Genuine. Amen. Praise the Lord. Napakaganda nitong pag-aaral na to, no? So, mga kapatid, mga nakikinig sa amin ngayon dyan sa online, no? If you pursue righteousness, faith, love, and peace, yung pong self-control na nasa atin na ibinigay, nakaloob ng Holy Spirit, ay lalong na ma-magnify, na fortified, na intensified, na strengthen. Kami sinabi ni Kuya Hide, no? Nakikita A na person yung who pursue faith, righteousness, wala na sa panahon niya yung ano no? Yes po, hindi Yung- niya na po wala na. magagawa. Yung maging Wala. impatience, no? Yes po. Meron kang faith, ang taas ng faith mo, meron kang love, may peace ka sa puso. Parang walang panahon yung impatience sa puso mo, di ba? Kasi kaya iba nawawala sa puso kasi iba, napaka-impatient kasi nila. Pero if you pursue these things, Faith. merong mangyayaring kakaiba. So this is the answer to the question. How can I develop my self-control, Pastor? You read sa Timothy 2:22 and try to meditate it time and again. Bulay-bulayin mo. Ulit-ulitin mo. Leave evil desire of the youth and pursue. Ulit-ulitin mo hanggang mag-sink in dyan sa spirit mo at kaluluwa mo at sasabihin mo sa sarili mo. From now on, I'm going to pursue righteousness, faith, love, peace, along with those who call on the name of the Lord with pure heart and purity of my heart. And then eventually, manonotice mo, ay, hindi na ako nagalit, kaya na. Kaya ko na pala magtimpi. Ay, kaya ko na palang hindi gawin to. Ay, di ba, nakakuha mo di ba? Yes po. Nagigits mo ba? Nakukuha nyo, mga kapatid, mga nakikinig dyan. Nangingibabaw yung Oo, because righteousness, faith. sabi ng Bible, for it is the Lord God who works in you to act and to will according to His good purpose. Eh since si Lord gumagalaw siya, at the same time, nagpupurso ka pa, meron na kayong dual, synergistic kayong dalawa. Nagano kayo? God and you working together inside of you, paano pa naman hindi pa maayos yan? Ewan ko na lang, hindi pa maayos yan. Yes po. Nag-agree ka kayo. Oo, nag-agree ka kay Lord, sumasabay ka sa Holy Spirit, Nakikinig ka. and then pinupurso mo yung mga panawagan na yan. puwang. Wala nang puwang. Okay, Yung praise the mga Lord for the pattern of this wonderful revelation ay tinuro sa atin ngayon. And last but not the least, salamat natapos din natin siya. Of What aspect? self-control does this verse speak of? Okay. Base po sa Proverbs Proverbs. chapter 16 verse 22 po. What aspect of self-control does this verse speak of? Wow! Basahin nga natin. Ayan. Proverbs 16 verse 2. Okay. Ayan na. po. 16:32. 32 po. Okay po, 32 po. Ayan po, basahin ko na po. Proverbs chapter 16 verse 22. He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes Takes the a city. city. Wow! Ano it is? Hallelujah. It is. Favorite NKJV. verse.
Proverbs 16:32. Tagalog. Tagalog. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Grabe naman. Grabe naman yan. Mapakaliwanag Pagsakop to. sa mga bayan. It is a military concept of an idea na nasa isip ng sumulat ng Proverbs, no? Yan ang Better a patient person than a warrior, Hmm. and one with self-control than the one who takes a city. Ang laki ng idea nito, no? Ang lawak, no? Grabe yung ano ni King Solomon. Pag may pasensya daw ang tao, doon nagtatagumpay siya. Malakas. Nagkakaroon siya ng tinatawag na he is in control of his life, overcome. Yes po. his directions, and his goal. Kasi yung pasensya po ang nagbibigay ng tibay sa tao para manatili siyang kalmante sa area ng mga mapupusok na kaganapan sa paligid niya. Yes. Parang hindi siya apektado ng gulo. Okay? Magtatagumpay sa pastor. Oo, magtatagumpay kasi nga ang sabi diyan, what aspect of self-control does the verse speak of? Ano bang aspeto ng self-control? Patungkol dito sa magandang binasa mong translation. Ang translation Ano mo po, ba? NKJV po yung pastor. Maganda. New King James Version po. Basahin ko Dito, po. ito, Dito pares din kayo? ESV. Ayan to, is ESV ESV po, to. pastor. Pares din kayo, no? Hindi, may kaiba lang. Magkaiba po, pastor. Whoever is slow to Slow to anger anger. is better than the mighty, Mhm. and he who rules his spirit than he who takes a city. Amen. Maganda rin siya sa easy, English, easy. Easy translation. A person who is patient is better than a brave soldier. If you can control your anger, you can win any Yun. battle. Grabe. Overcome ang ano. Tapos yung kaninang tinalakay natin, moderation. Matagumpay. Sabi, sa message, moderation is better than muscle, self-control better than Political power. Ang ganda naman magagayos. Eh, Madami, ang dami Oh. yun yung verse. Ang ganda ng translation niya. Political power. Oh. Pero isang pinakamagandang translation yung sa kanya, di ba? Yung English, easy. oo. So, self-control, the one who takes the city. O, magtatagumpay, may yung victory, no? Patungkol yung, Pero ito, yung grabe pala yung impact ng patient, no? oo. Message, Pagtsatsaga, Opo. Yung binasa mong unang-una kanina. mawin mo pala lahat. Mm. Yun, no? Di ba, Pastor? Oo. English. You can Tsaga win ka lang. any battle. Yes po, you can win any battle po. Mawin mo talaga. Grabe pala. Alam nyo, may mga tao na hindi, kasi masyado sila mapusok, eh, di ba? Yes po. Sugod-sugod. Sugod na sugod. Sugod ang sugod. Na hindi sila Hindi nagtimpi. kalmado. Na-overwhelm sila ng galit, anger. So, dahil sa sobrang galit, nawala na yung kanilang focus, yung kanilang Disgrasya strategy. talaga. Merong isang boxer nung araw, ang kanyang number one gagawin para yung panlaban niya ma-disoriented, gagalitin niya. Pag galit na Strategy galit, na. wala lang bara-bara na, hindi Yes na, po, wala basta, na po sa focus. wala na Wala na focus focus. eh, wala na siya sa Matalo maneuver niya, Opo. no? Sabi ko, may maganda yung strategy yung ginagawa nito. Kasi nga, Mm. tama yung sinabi ng Bible eh, pagka yung taong galit, madaling magalit, Walang pasensya, walang ano, tiyaga. hindi na siya hindi na wala na sa tamang kaisipan eh. Yes po, opo. Kung gusto lang mangyari, i-vent out yung galit niya without hitting his target. Kaya natatalo. Totoo nga naman, no? Kaya kailangan talaga self-control and any Kasi effort. magpapabagsak sa tao talaga. Amen. Sugod ka na, sugod. Sugod ng sugod. Attack! Hindi nag-iisip. Walang Hindi pag-isipan. nag-iisip, Walang oo. hindi pinag-isipan. Jesus Kaya name. sabi nga, di ba, bago ka magsalita, huminga ka muna ng malalim. At isipin Mag-isipin muna. mo muna Isipin dahil mo na pag yun, sinabi ibalik mo na eh, yun, pag hindi mo nasabi na mo. ibalik. Amen. Amen. Pag nasabi mo na yun. So marami pong lesson tayo natutunan. Meron pang gustong idagdag yung mga kaibigan natin. Ayan. Po, sa mga tropa po natin. Wait lang po. Good evening lang po sila po lahat, Tsaka Pastor. Behave sila. kanina yung kwento ni Rose kanina na nag-uusap kami. Napakalaking factor talaga yung self-control sa Christian. Kasi doon tayo napupulaan eh. Tama. Kristiyano po yan? Bakit ganyan siya? Bakit ganyan ugali Amen. niya? Amen.
Kaya minsan yung unbeliever, hindi nila lang, porque akala natin, akala mga Christian, perfect na tayo. Mm. Nasa progress pa rin tayo, di ba? Tama. Yes po. So yun yung Under kailangan Kasi construction. yung expectation ng kailangan Christian. ingatan natin yung self-control, lalo na Amen. yung conflict, Conversations. yung mga away-awayan, yung Salita. conversation, Tama. salita. Kailangan maging maingat tayo. Amen. Dapat lagi yung lumalabas sa bibig natin, yung sinabi sa Colossian Pastor, yung Seasoned with salt. Salt. Yun. Yung makakadagdag, hindi makakabawas. Amen. Hindi Blessings. makakagalit, hindi magdidibisyon. Kaya Healing sa self-control, tao. kahit na nainis, may sinabing pangit sa'yo, Mm. dapat anin mo rin yun, yan mo sa mind mo. Magkaroon ka ng boundary, lawakan mo yung sasabihin mo sa kanya, mag-change ng mind niya. Amen. Ay, grabe itong taong to, with self-control. Wow, Tama. pasensyoso. Yung sinbintang ko salita, dapat nainis na siya. Tama. Ignore That's the Christian, kasi mini-mirror natin yung Amen. Christ-likeness. So. May representative tayo ni Napakaganda Lord. Amen. Marami tayong na-share ngayon sa ating mga kaibigan dito sa online na self-control po yung pinag-usapan natin. I hope, kung gusto nyo ulitin tong ating video, palikan nyo na lang. It is a part of our Christian life na maging good image and reflection tayo ni Lord sa other people. So, pakita natin yung self-control. Yes po. So, yung patience at self-control, magkaibat po sa katawan natin yan. Kaya dapat natin yan is pamuhay. Yes po. Actionan. Aksyonan. Okay, maraming salamat. Naku, alas Grabe, ang bilis ng Isang ating oras na usapan. po. Isang oras na pala yung ating Bilis Oo. ng isang oras. Maraming salamat muli sa inyo. Magkita-kita tayo sa mga susunod na Wednesday ulit. Yes po. Amen. At sa ating online live Bible sharing. May the Lord bless you and keep you. Last word from Kuya Hidi. Ano po, ako lang po, nagustuhan ko po yung Bible verse kanina po sa 2 Timothy 2 verse 22 po na pursue righteousness, love, faith, and peace po. Yan. Yes po. So kapag nagawa po natin po yan, syempre po napapractice na rin Automatic po na ang yun. ating self-control Mga po. automatic. Ate Amy, Ganun hallelujah. din po. Pupurso natin. Amen. Ano Also. talaga tayo, patient, dahil mawiwin natin Amen. ang mga bagay na Yes po. paano natin sa buhay. Pag meron tayong Self-control. self-control And and patience. patience. And Ate Ruby, praise the So, Lord. Kailangan talaga natin ng Holy Spirit. Yung Amen. pagpapasakop talaga sa Holy Spirit para mapagtagumpayan natin yung self-control, yung lalo yung flesh natin. Amen. Manage natin yung nating emosyon. God is good and God is Amen. lovely. Maraming salamat. Good night, everybody. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and give you peace. Thank you, May the Lord. prayer of the Lord and the, Good night, of the Lord. beloved of the Christians Glory to God. brethren all over the world be upon each one of us. In Amen. Jesus' Thank name. you, Lord. Amen. Bye-bye po. Good night po. sa inyo lahat. Thank you, Lord. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay. Bye. God bless all. God bless you. Praise the Lord. Amen. Ayos na? Second.